Ano po gusto niyong pag-usapan natin, yung mga nakakatakot? Pero hindi, maganda po yung pag-uusapan natin ngayong araw mga kababayan, eh. Oh, malamang matutuwa kayo dito mga kababayan, oh, ha? Matutuwa kayo dito. Pero siyempre, bago ho tayo magpatuloy doon sa ating mga tatalakayin, bago po tayo magpatuloy doon sa ating mga paksa, mga kababayan, ay naku, siyempre, hihiling lang po kami sa inyo ng inyong suporta. Ano po ba 'yun? Siyempre, malapit na tayo mag 400,000 subscriber mga bossing, ha? Baka naman diyan, hindi naman kung hindi naman kalabisan sa inyo ang mag-subscribe, pakipindot lang po yung subscribe button tapos lalabas diyan notification. Paglabas ng notification, may pagpipilian kayo na all. Pindutin niyo lang yung all para lahat po ng ating live stream, lahat po ng ating content, na ginagawa, kayo po ay ino-notify ni YouTube mga kababayan at Manila Boy pa naman. Anyway, eto mga kababayan, naku po, bagong-bago pa lang po, mainit na mainit, si Harry Rookie, huli sa akto sa poblasyon. Ayan ha, Harry Rookie nahuli na ng mga kapulisan after pumarty sa poblasyon sa BGC ay naka-neck brace mga kababayan. Sino ba in-expect nyo? Nilagay naman natin, Harry Rookie, doon sa title. Siguro kapag si Harry Roque, mga kababayan, nahuli, ganitong-ganito ang itsura. Medyo panipisin mo lang ng konti at medyo hindi masaya yung peslak, no? Medyo stress, At ito, isinampa pa sa sabi ni Ice, si Dambo. Pero nagtatawanan tayo, nagkukulitan pinapasaya ko lang po mga kababayan ang inyong undas. Alam ko naman pagod kayo sa sementeryo ano, Ayan wheelchair na lang ang kulang. Sabi ko, ano 'to, nanlaban? Ano 'to, nagpumiglas? Sabi ni Reynaldo Balgos, "Clickbait ka na naman, Brother Mark. Tingnan mo mismo, 'no, yung title, kung ano ang pangalan dun. Ang Harry Roque na spelling, 'di ba, Roque, R-O-Q-U-E. Ang spelling ng ating, nasa thumbnail, Rookie, R-U-K-I. Hindi si Rocky, eto. 'Di ho ba? Sabi ko, "Siguro nanlaban 'to kaya may neck brace." 'Di ho ba? Tapos nasampa pa dun sa kapulisan. Pero, mga kababayan, nagsasaya tayo. Pero yung Harry Roque na totoo, mga bossing, yung Harry Roque na totoo, mga bossing, stress na stress yun. Bakit 'to? Naalala niyo po mga kababayan, ay hindi, gusto ko sagutin ito. Gusto ko sumasagot ng mga DDS, 'no? Dun na rin yun papunta. Nakarinig nakarinig ng Malacanang, 'no? Nakarinig ng Malacanang, dun na ang papunta at dun nag-uumpisa. Ang galing ho ng mga DDS, ano? BBM naman ako, Brad. The Lord, sino inuuto mo? Mukha ba kaming DDS? Mukha ba kaming itsurang DDS na magpapauto sa ganyan? Dun na rin pupunta yun, hindi, malayo yun. Tanga ang mga nagkokomento ng ganyan. Nasa labas ng Malacanang, Malacanang Complex, tapos babanatan mo, dun na din papunta yun. Ano yun? BBM naman ako, Brad. Sinong maniniwala sa'yo? Pero anong nangyari sa bagong Pilipinas ngayon? Kumusta ang maharlikapan? Kumusta ang bansang Pilipinas na 40 kilo ang bigas noon, bakit 60? Kami, wala kaming reklamo diyan sa 40 pesos na bigas, 'no? Kasi maayos ang trabaho namin. Nagsusumikap kami na nagsusumikap kami. Oh, kahit kahit na lagyan mo ng 20 pesos na bigas, hindi kami bibili nun. Aba, sosyal kami. 'Di ba mga kakamping? 'Di ba mga, PBBM supporters? Sosyal kami. Hindi kami maghahanap ng 20 pesos na bigas na 'yan. Oh.
Baka kung meron pang 75, 80 yun pa ang piliin nung mga kakamping, eh, 'di ba? Siyempre ang ilalalatag mo sa iyong hapagkainan at kumikita ka naman ng maayos, bakit mo titipirin yung sarili mo? Oh, alam niyo po kaya nagtataka ako mga kababayan sa mga DDS, 'no? Tataka ako, eh. Siguro 'pag lumagpas ng ₱21 ang bigas mga kababayan, hindi na po kakain itong mga ito. Oh, wala na, tapos na, dead end na po. Oh, mag-aasin na lang siguro. Sila la sa lahat po 'no, ng mamamayang Pilipino, DDS lang po ang naghahanap ng ₱20 na bigas, mga kababayan. Tapos tingnan niyo ayan ang 'yan ang dahilan, eh, kung bakit mahina ang utak ninyo, eh. Oh, hindi na makakain ng maayos ₱20 ng bigas. Biruin mo makarinig ng Malacanang, 'no, dun sa Malacanang Complex, ibig sabihin na, eh, sa loob ng Malacanang, oh, kain din ng maayos, 'di ba? Kain din ng maayos, ha. Oh, balik tayo kay Harry Roque. Oh, yung Harry Roque na iniidolo ninyo, Kibuloy din ang pupuntahan niyan. Bakit? Naku, mag-iiyakan na naman kayo. Mag-iiyakan na naman ang mga DDS kapagka si Roque naman ang nahuli, 'no? Bakit? Eh, yung kay Kibuloy nag-iiyakan ho sila, eh, mga kababayan. Galit na ho sila kay General Torre mga bossing. Naku, meron na namang bagong, um, trabaho si General Torre, si Harry Roque naman ano. Bakit ho? Mag-aalak-buloy din ho 'yan mga bossing. Yung una si Kibuloy, eh, hindi sumisipot sa Senado at sa Kongreso. Sabi ni Kawamura Dayanara, "Wala na bang katapusan ang ₱20 na bigas?" Si Roque, oh, gano'n din, nagtatago na sa Kongreso, 'di ba? At sa Senado din, 'no? Oh, ngayon sinampahan na ng kaso, mga kababayan. Ngayon magiging legit na at talagang magiging ano na, mas malalim na po ang pagtatago ni Roque, mga bossing. Buti nga yung ganito merong katuwaan tayo, eh, 'no? Sasabihin niyong clickbait, eh, Harry Roque naman talaga pangalan niya, 'no? 'Di ba? Sabi ni Chi, alam mo naman DDS, Mark, inggitero at inggitera. Sabi ni paring Just Vincent, oh, after ni Roque si Bantag naman. Naku, baka naman mapuno na yung star dito ni ano, ni General Torre mga kababayan, 'di ho ba? Oh, eto pa, oh. Oh, may neck brace pa. Yung neck brace na 'yan, nakikita ko, oh, yung wheelchair, dating pangulo nga, eh, 'di ba? Kapagka yung sa mga mautog-mautog nila wala namang saklay ang dating Pangulong Duterte. Pero yung pumunta, 'di ba? Yung pumunta ho mga kababayan, si dating Pangulong Duterte dun sa kanilang, sa Senado, eh, ano, meron ng saklay, 'di ho ba? Sabi ni ni Chi, pupuwetan na si Harrieta Roque 'pag nahuli 'yan mga kababayan, naku, sasabihin din, "Sumuko ako." Yung ganyan po yung mga style nila mga kababayan, eh. Sumuko ako, pero nakubkob po. Pagka yung kaso kay Harry Roque na ano tawag dun, yung kinaso sa kanya, parehas nung kay Kibuloy, eh, walang bail, 'di ho ba? Sandali, nawala sa isip ko, paki-comment niyo nga diyan yung ikinaso kay Harry Roque, walang bail. Oh, so ang mangyayari ho dun mga kababayan, habang dinidinig po yung kanyang kaso, eh, nandoon din siya sa oblo. Mga kababayan. Kung sinagot na lang ni Roque lahat yun, baka humaba pa yung kanyang ano, buhay sa labas, 'di ba? O human trafficking, salamat Jack Mende, Martus Lexus, Leonides, Hoxon Casibo, Brian Catabay, oh, 'yan human trafficking walang ano 'yan, walang bail 'yan, 'di ho ba? O sabi ni Sir Tony Ninobla ang gagamitin sa ang gaga ang gagamitin
sa wetpacks ni Harites ay mantika na pinaglutuan ng tuyong pampadulas. Diyos ko Lord. Mga boss, pinasaya ko lang ho ang inyong gabi. Ano, dahil ako, miski ako, nung nakita ko itong, post ni Harry Rookie, eh, tawang-tawa din ho ako mga kababayan. Pero, akala ko kanina si Tony Fowler yung kasama niya diyan, eh, oh. Mahilig palang pumarty itong si Roque. Totoo, in real life, yung real life na Roque, mahilig din po sa party yun mga kababayan. Bakit? Lagi ho nilang inaano, eh, lagi ho nilang binabatikos ang ating presidente. Naku, si BBM, puro party-party lang 'yan. Pero nung mga makaraang ilang buwan ho, mga kababayan, may nakita na mahilig din ho silang mag-party doon sa Malacanang. Nandoon si Badoy, nandoon si Roque. Tayo wala naman po tayong mga ano dun, eh, wala ho tayong mga kumbaga wala tayong reklamo sa pagpa-party nila. Mga kababayan. Reynaldo Garcia, salamat po. Pero yung pambabatikos nila na akala mo, eh, hindi nila ginagawa, oh, diyan ho sila nadadali. Diyan ho sila inaayawan ng sambayan ng Pilipino. Kaya, Harry Roque, baka ito na ang huling undas mo nang nasa labas ka. Oh, mga kababayan, alam ko po pagod na po kayo, 'no, dahil karamihan sa inyo, eh, galing sa ano, galing sa sementeryo. Magpahinga na po kayo, 'no. Doon naman sa mga late na nakarating, oh, gawin yung pampatulog itong video natin, mga bossing. Papaalam na muna ako kasi dito is 9:00 ng umaga, 'no. Kami naman ay, mag-aalmusal. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Pampasaya lang, oh, paalam po muna.